Yan po ay ang dahilan na may pag-asa ako na magkakaroon ng positibong outcome ang ating mga aktibidad dahil basta basta kailangan na pahayag ng bawat miyembro ng Kongreso ang kanilang posisyon sa bagay na ito. Naniniwala po ako na maaaprubahan ang mas malaki pang pagbaba ng buwis para sa pagbaba ng presyo ng langis. Ano naging tugon ng mga kasamahan sa komite? Wala ngang umaamin na ayaw nilang ibaba ang mga gastusin para pwedeng ibaba ang buwis eh. Kaya basta magkaroon ng botohan, ako po ay naniniwala na aaprubahan ang mas malaking pagbaba ng buwis. Dadalhin mo ba sa plenaryo itong panawagan na ito? Sa Kongreso kasi collegial body, depende po sa leadership ang agenda. Pero kapag consistent na ilabas ang issue na ito na kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE, kung hindi ang buong non-essential MOE ang tanggalin, then hindi siguro makakaiwas ang iba na aprubahan ang napaka no-brainer na panukalang ito. Naniniwala ka ba na hindi dapat sa Kongreso mag-umpisa ang inisyatibong ganito, kundi dapat sa Palasyo ng Malacanang mismo? Actually, ang executive branch nga ay nagpahayag kahapon na meron silang mga cost-cutting measures. 25 billion ang titipirin nila. At mabuti kung kusa na lang nilang i-volunteer na yung buong kinakailangang 250 billion na lang ang titipirin ng executive branch para mapababa natin ang buwis. Ano sa tingin mo, bakit mismo lang nagiging manhid ang Bongbong Marcos sa mga panawagan na isuspindi ang value-added tax? Sa tingin ko, hindi kasi naiisip pa ng gobyerno na kailangan ng ibigay lahat ng maaaring ibigay na tulong para sa ating mga kababayan. Ang isa pang nabanggit ko kahapon, ang ASEAN Summit ay may appropriation sa 2026 ng 17.5 billion. Tapos noong 2025, meron ng 5.4. Ibig sabihin, 22.9 billion ang ASEAN Summit. Pero inanunsyo ng palasyo na gagawin nilang mas epesyente na lang ang ASEAN Summit. Pero wala pang announcement magkano ang titipirin nila. At ang worry ko ay kung hindi maisa publiko ang laki ng mga ginagastos sa mga non-essential na expenses na ito, hindi magkakaroon ng follow-through para talagang makakatipid tayo at itong mga low-hanging fruit ay mailikom natin para mabuo ang kinakailangang pondo para ibaba ang buwis. So iba ang prioridad ng gobyerno ng Marcos sa ngayon? Hindi ko alam ano ang prioridad nila, pero ang alam ko, may magawa tayo na hindi pa natin ginagawa para ibaba ang presyo ng langis. Noong April 15, pagkilos ng Supreme Court, sir, nabalitaan nun siguro itong pagbigay ng subway na sa Isaro. Ano masasabi? Kailan lang? Hindi po ako updated masyado sa mga bagay na yan kasi nakatutok po ako sa mga magdinig sa Kongreso tungkol sa langis. Noong April 15, nananawagan ng Malacanang na maraming magbayad ng buwis ang mga mamamang tao. Ano pong masasabi niyo po? Alam nyo, maganda naman na lumaki ang tax collection ng ating bansa sabay sa pagbawas ng mga hindi kinakailangang gastos. Pero ang isang panawagan ko din sa Kongreso kahapon, ang pinakamalaking maaaring dagdagan na revenue ng ating gobyerno ay nasa Bureau of Customs. May taga Department of Finance na nagsabi sa akin, baka 1/3 ng ating customs potential revenues ay ine-evade. 1/3 ng potential taxes
ay nawawala dahil sa smuggling. Kung 1 trillion ang kinokolekta ng customs ngayon, baka 500 billion ang nawawala sa isang taon sa smuggling. Kaysa i-burden natin ang mga ordinaryong mamamayan sa pagbayad ng income tax o VAT, sana tutukan na lang natin ang pagsugpo ng smuggling na ang spekulasyon ay hindi naman mangyayari ang daan-daang bilyong pisong nakaw kung sa DPWH man o sa Bureau of Customs man, kung walang mga politikong nasa likod ng mga smugglers. Actually, ang ibang mga congressmen kahapon sang-ayon sa akin na kayang-kaya nga nating sumpuin ang smuggling. At ang naiisip kong dapat palakayin ngayon, last year, corruption sa DPWH. Pero ngayon, ang Bureau of Customs na siguro ang pinaka-corrupt na ahensya ng ating gobyerno. At dahil ang buwis ang pinag-uusapan ngayon, doon tayo sa Bureau of Customs at ibang mga revenue generating agencies kumahanap ng karagdagang revenue at hindi sa mga ordinaryong mamamayan. Kung season 2, kailan ang labas? Actually, may ipapahayag pa ako tungkol dyan sa ibang pagkakataon. Pero ang nakita ko po ngayon, ang pangunahing interest ng mga mamamayan, ang ating mga solusyon para ibaba ang presyo ng langis. Pero sinabi ko din na gusto kong makita ng mga tao na kaya natin hindi maibaba masyado ang buwis para ibaba ang presyo ng langis dahil sa laki ng utang na na-accumulate natin bago pa ang crisis dahil sa winaldas na pera sa DPWH. Pero sa ibang pagkakataon natin kung pwedeng mas talakayin yan. Mensahe po sa mga maraming naghihirap na sambayan ng Pilipino at panawagan mo kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil maraming mga solusyong hindi pa ginawa, to look on the bright side, marami pang ngayong araw pwede pang gawin. At I'm sure ma-appreciate ng taong bayan kung may mabuting balita sa mga susunod na mga araw na hindi lang tatanggalin ang fuel excise tax, pero tatanggalin na rin ang VAT sa petroleum products. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat. Iniwan